Mahigit 600 pamilya naman ang nawala ng bahay sa sulog sa Islang Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang ilang residente ay napilitang tumalon sa Manila Bay para makaligtas sa nagngangalit na apoy. At live mula sa Maynila, saksi si Micaela Papa. Mika? Vicky, dito sa Delpan Sports Complex magpapalipas ng gabi ang mahigit 600 pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato. Ang apoy na ideklarang fire out 10:49 ng gabi. Pasado alas 4 ng hapon nang sumiklab ang dambuhalang apoy sa Isla Puting Bato, isang community ng mga informal settlers sa may breakwater sa bahagi ng North Harbor ng Manila Bay. Sa gitna ng gulo, ilang residente ang nagpanik at di napigilang maiyak. Ang ilan, para makaligtas, nagtalunan na sa tubig. Para mapigil ang apoy, gumamit na ang mga bumbero ng isang heavy equipment na pinanhigop ng tubig sa estero para maibuhos sa sunog. Mabilis kumalat ang apoy dahil pawang gawa sa light material sa mga bahay. Umabot pa sa Task Force Bravo ang sunog bago maideklarang under control pasado alas 7 ng gabi. Ano po uli yung titingnan nating angulo? Yung mga pwedeng jumper kasi pwedeng overloading, electrical overloading o may naiwan ng appliances po na nakasaksak at nagkaroon po ng tinatag nating kung mga electric pan yan, yung tinatag nating dielectric heating. Ang mahigit 600 pamilyang nasunugan dito muna sa Delpan Sports Complex magpapalipas ng gabi. Kanina'y nabigyan na sila ng pagkain ng DSWD, bagaman nangangamba pa rin ng mga residente kung paano sila magtatagal sa lugar na ito, lalo na't wala sila halos na isalba na kagamitan mula sa kanilang mga bahay. Vicky, nung nandun kami sa site kanina, napapansin namin yung ibang mga pamilya ay bumabalik na sa kanilang mga tahanan. Ayon kasi sa BFP, ligtas na naman yung dulong bahagi ng IBP dahil hindi to gaanong inabot nitong sunog na nagsimula sa may bahagi ng Road 10. Dito naman sa Delpan Sports Complex ay patuloy yung pagbibigay ng tulong ng iba't ibang grupo kasama na ang GMA Kapuso Foundation. Live mula sa Tondo, Manila, ako si Micaela Papa, ang inyong saksi.